pambayan, walang personalan. Serbisyo tayo sa ating mga ikangay kababayan. Baka naman yung mga manloloko dyan makinig. Huwag kayong maglipat, makinig kayo. Oo. Pero ang mas talagang nakakaawa dito, yung mga nagnenegosyo. Siyempre. Na nalulugi dahil dun sa mga pekeng ipinipresenta sa kanilang mga restaurants, halimbawa na mga pekeng PWD IDs. Sumusunod ka na sa batas kasi talaga namang nasa batas yan na may diskwento ang mga PWD. Pero yung iba, sinasamantala pa. Oo, at ang nakakainis dito, nawawalan talaga ng pribilehiyo yung mga tamang mapuntahan nitong PWID na ito dahil dun sa pagsasamantala ng Alam iba. ba, Mare, tama yan kasi may mga kaibigan ako, ha? Nagugulat sila. May mga nag-aalok sa mga city hall, sa LGU, Meron na talaga. kung gusto mong magkaroon ng PWD, maniningil lang ng konti sila. Meron ka ng PWD ID oo. o kaya senior citizen. Pero alam mo, ako naniniwala ako may balik ang lahat ng ito doon sa mga gumagamit ng mga peking ID na ito. Dahil may nawawalan po, hindi ho ito dahil sa parang sinasabi nila, taxpayer naman ako o ano man. Hindi nga may nawawalan na dapat ho na nakadlaan sa kanila noon. Mabuting alamin na natin, Mare, kung nasasaktan nga ang kanilang industriya. Yes. Sa kung gaano ba kalawak na yan at sa isang araw, ilan ba yung paano nila ma-check o madidetect na peke? Peke pala. Ang hirap din yan, pinipresentang PWD ID. Okay, eto na. Nasa linya na po natin si Mr. David Sison, ang kinatawan ng Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie po ito kasama si Igan. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Igan at Connie. Maraming salamat sa pagkakataon na may bahagi ang isyong ito. Ako po si David Sison, kinatawan ng Resto PH. Ang Resto PH ay isang organization na sumusuporta sa mga negosyo sa restaurant industry sa ating bansa. Opo. So, tama po kayo. Actually, Gusto lang namin malaman kung nasasaktan na ba kayo dito sa paglipa na po ng mga peke na PWD na ID. Doon muna tayo sa PWD. PWD. I mean, naman po, mahalagang bigyan din lang na bilang mga negosyante, 100% kaming sumusuporta sa pagbibigay ng tamang benefits sa tunay na may persons with disabilities. Pero yung mga maling paggamit ng PWD IDs, syempre, malaking epekto sa amin. Alam niyo po, yung discount, Yes. Go ahead, sir. Mr. Season. mo lang 680 pesos. At ulitin paulit- po natin, ulitin po Mr. natin. Season, paulit po't nawala kayo. Yung discount po, I mean, kaya siguro lumalaganap yung mga peking PWD ID kasi pag may ID ka, pag kumain ka sa restaurant, automatic meron kang 20% discount, tapos may less 12% pa. VAT So, pa. napakalaki niyan. 12% po yung discount na binibigay ng restaurant, yung discount na makukuha nila. Oo. Tapos and ang mga negosyante po, ang nagbabayad ng 20% po na 'yon. Tapos yung 12% po, yung 12% na discount ay galing sa VAT. So hindi nakakakolekta yung gobyerno ng 12% pag binibigay yung discount na 'yon. No? Yes. At yung sa inyo naman po, dun sa mga restaurant owners, yung 20% na ibinibigay ninyo, wala na tong reimbursement from the government, 'di ba? Opo, kinaklaro ko po na wala. I mean, kami po yung nagsusubsidize yan. Although nililess po namin siya sa sales namin, but the expenses, kami po yung nagsushoulder. So, yun po. Kaya nahihirapan po yung mga negosyante. Dahil, alam niyo po, for the past 3 years, yung PWD, yung ratio po kasi, dalawa po kasi discount yan, senior citizen tsaka PWD. Opo. Yung so ang ratio for the past 3 years, 65% yung nagki-claim ng senior citizen, ang PWD is 35%. Opo. Okay. Sa taon po na ito, umakit po ng halos 22% yung increase ng PWD. So umabot na po ng mga 43 to 44% yung nagki-claim na PWD, tapos bumaba ng 56% yung senior citizen. So nakapagtataka lang na biglang nagkaroon ng access. Biglang lumaki. Lumaki ng ganoon. Yung konsumo bigla. Okay. And syempre, hindi makikita mo po, simple Facebook Marketplace lang po. Oo. Pumunta kayo, i-type nyo lang PWD ID. Makikita nyo maraming nagbebenta. Grabe, Oo. online, Sa halagang 400 pesos. Opo, Oo nga. Igan. Mr. Season, gusto ko lang malaman, kunyari, meron kayo siyempre para malaman na peke, yung PWD, may mga
paghihigpit kayong ginagawa. Pag may nahuli kayo na nameke, paano ito ika nga hinaharap ng inyong mga staff? Nire-reject. Ito ba isinusumbong? Ito bang ID niya kinukumpis ka? Ang kapal naman nung di ba? Oo. Baka nagagalit pa. Siya pa galit. Oo. May ganun po, actually, nagagalit. I mean, may mga instance na actually hindi ko na po papangalanan, Apo. pero mga abogado pa po. Mga Naku. abogado na kumain sa isang restaurant, tatlo silang abogado nung na-research namin and nakita namin. Kasi may template naman po kung para malaman and para mag-guide yung mga restaurant owners Apo. kung tama ba to, tsaka peke. Ngayon, pag manually written yung PWD ID, peke po yun. Dapat po printed siya. Unfortunately, marami po tayong LGUs dito and lahat po ng LGUs, kanya-kanyang template yung binibigay Ay, naku. nila. Iba-ibang template yan. So, syempre, mahirap po sa staff namin para i-verify. Dapat isa na lang no? Talagang dapat. Opo, wala pong, sana po, may unified system. Ngayon, merong website galing sa Department of Health na i-research namin yung pangalan ng PWD card holder. And pag makita namin yon, ma-verify namin. At least may Now, ganon. unfortunately, Ay. we believe that it is less than 50% of the total PWD card users. Ang peke. Yung Legit. nandun naka-register. Register. Kasi ganito po siya tumatakbo. Pag yung LGU, pag nag-i-issue sila ng PWD ID, ina-update nila, sila nag-update sa database ng Department of Health. Okay. So nakikita nyo, since hindi siya unified, yung Department of Health, umaasa siya sa information ng bawat LGU para i-update yung mga lehitimong PWD users. No? Okay. Now, since nakikita namin, yung website na yon, Igan, saka Connie, pagpatak ng 10 o'clock, hindi mo na siya ma-access. Naku po. Oo. So nakaano na po siya. So I mean, ang request po namin, and I think ito po yung call to action namin. No? Sana po yung government, the Department of Health would push all the local LGUs to transmit the data in a timely manner. Mabilis po. Tama. So, and lahat po ma-encourage. So, yun po. At least kung wala, Tsaka unified. Doon sa paliwanag mo, nakikita ko na, Mr. Season, ba't tumaas ang PWD Correct. ID? May mga nakakalusot. Kasi ang Mahirap senior, i-trace. Oo. hihintayin pong magsisenta ka. Oo. Ang PWD, walang edad to eh. Hindi, at saka, Wala po. Pangalawa, hindi kailangan yung physical Hindi eh. di ba minsan kasi internal. yeah, may parang siya sa Tsaka mata. hindi ko alam kung Meron gaano kahigpit ang psychological. PWD, mental problem, may ganun din eh. Para makuha ng Clinically parang depressed. May mga ganon, madali, diba? no? Itong PWD ID, Mr. Season. Actually, nakakalungkot talaga dito ay yung mga tunay na PWD, sila po yung naapektuhan kasi pag nasanay yung iba sa paggamit ng peke, nasisira yung tiwala ng mga negosyo sa sistema. Tama. No? So nasisira rin yung layunin ng PWD discounts na tulungan talaga yung mga tamang nangangailangan. Okay. So, Balikan ko lang yung natin. balikan ko lang yung kwento ng tatlong abogado. Ano nangyari? Ano po, I mean, so nakakatawa, nung pinresenta nila yung PWD ID nila, tapos we provided them the legitimate template and the standard. Nung una kasi, syempre, ang mga customers, ilalaban talaga nila, gagawa nila ng skandalo, magagalit Ayaw sila. nilang So yung mapahiya. staff matatakot, diba? So tapos sabi nila, abogado kami. So, but when we presented, and I think it's important na sa mga restaurant owners, na talagang i-train yung kanya-kanyang staff na huwag matakot. Ipakita lang talaga kung ano yung standard at sumusunod lang tayo sa tama. So, nung in-explain naman ng maayos, umalis na lang sila. Nagbayad naman. Ng tama. Nagbayad naman po ng tama. Pero Baka peke abogado rin yun. Pero nakakainis nga yung mga ganon. Baka graduate ng Moraita. Kasi nakakainis sa lahat yung ilalaban pa eh. Alam naman nilang may mali, 'di ba sila? Yun yung nakakainis. Wala bang pwedeng gawin para kumpiskahin pagka ganon yung ID para ma-report po yung mga nananamantalang tulad nun o kaya hingin mismo, nakuha nyo naman ano nyo na lang, Xerox nyo and then ibigay po sa kinaukulan kasi ang alam ho natin may kulong din yan not less than 6 months at may fine na 5,000 pesos to 50,000. Parang fraud na nga po yung nangyayari. Oo, diba? Parang fraud na po kasi, parang fraud po yung nangyayari kasi nagpapanggap ka na isang bagay na hindi naman po kayo. So tama po kayo. Alam mo, maganda itong pinag-uusapan natin. Ang dami ho namin ginatanggap dito, Mr. Season, na messages na pati yung mga TNBS driver, yung mga nag-o-order
Pinipresentahan din sila ng peking PWD ID para makadiscount sa correct, order. correct. So sila nag-aabono pag peke. Tignan mo nga naman yan, Oo. hindi ba? So, laganap na ito. Kawawa naman po. Oo. So, So, kaya malaking tulong po talaga yung unified system. Sa tingin ko kasi if we take a stand, I mean, if all the restaurant owners are educated na, teka, parang inaabuso na tayo ng parang, kasi ayaw po natin dumating sa point na biglang umangat ng mga 60%, puro PWD na yung maging customers Okay. namin. Ito naman, dahil dito. iparating ko naman sa inyo yung apila ni 0846. Parang may mga ilang restaurant daw na hindi naman nag-o-honor ng PWD. Pakimonitor na lang po, Mr. Season. Totoo po. I mean, sa akin naman po, parang it goes both ways. Siyempre, dapat yung lahat ng restaurant, unang-una dapat sa restaurant nag-i-issue ng receipt. Dapat ino-honor yung mga PWD discounts and senior citizen discounts. And the other way naman is na yung mga PWD, yung mga citizens legitimate. Sa karanasan ko naman po, minsan pag kinikuha mo na yung billing, nakikita ko sa mga katabi ko, yung mga staff, waiter at ganyan, meron po ba kayong senior citizen? Nagtatanong. Parang utos na pala sa kanila yun, no, Mr. Season, na alamin. Yes. Naka-standard naman po. Naka-standard. I mean, Tinatanong na. Tinatanong naman po. Siyempre, may paraan rin po ng pagtanong. Baka mamaya hindi sila senior citizen or alam nyo naman po, or senior citizen pala sila pero mukhang bata. So, dapat ang ginagawa is Oo. the standard Ito, protocol of Pag just may, asking a pag may discount. pera ka, hindi ka mukhang matanda. ha? Ito, sir. Tama ka, Oy, Igan. ganun ba? Oo. Pero ito sir, matanong ko lamang. Kasi sa totoo lang, ang problema mismo doon sa mga munisipyo na nagbibigay daw ng LGU, legit, sa LGU. mga legit na ID, pero peke yung sakit. Kasi minsan hindi ba yung mga hindi naman siya physically nakikita. Halimbawa yung mga depression, yung sa mata, hindi ba na sinasabi nila even that pwede ka na mag-apply ng PWD. Baka madali lang pagkuha. Paano yun? Madali nga daw. Paano ho ba? Based on dun sa pag-iimbestiga ninyo dito, gaano kadaling kumuha ng legit na ID pero peke yung sakit? O baka pwede alisin na sa LGU. I think yun po. Well, sa amin naman, wala po kami magagawa but to honor the discount card or the PWD card if it's legitimately given. So now, when you talk about an illegitimate Illness. disability, Disability. yung illegitimate illness, I think hindi na po namin, kumbaga sa data, we can only assume if that is legitimate or not, and we can only pray na the Department of Health would take a stronger stance. I mean, if I base it on personal experience, I haven't experienced that personally. Pero ito po ba'y naiparating na natin sa mga agencies concerned, Mr. Season? Alam We na nila? haven't, well, for the Department of Health, I think they are doing, wala pa po kaming, well, they have done their part. That they have a unified database already. Now, ang concern namin Saan is ang the loophole? update of the database. So the loophole is really the database is, well, of course, the website only closes at 10 o'clock. So the restaurants that are open, na bukas pa po Wala ng nang 10 way. p.m., hindi na nila ma-access. No? So nakatulong yun, but hindi pa, meron kasi mga legitimate IDs talaga na wala rin dun sa Bakit kayang system Hindi na yun. hindi na-update. Na ano nyo ba? Natanong nyo ba sa So, DOH bakit parang unusual naman na nasa website nawawala pag 10 p.m.? Ito po, I mean, may magkakaroon pa kami ng discussion. Parang we are hoping na i-update nila. I think mabilis naman po. Kumbaga, pero yun po yung mga issues because yung database nakukuha naman namin, nire-research naman namin over the internet. Thank you. Alright, sige po. Yun po. Mr. Season, salamat po. Paparating namin gigisingin ngayon. namin Tama-tama. ang ilan sa ating mga Opo, ahensya. maraming Opo. salamat po. Baka Thank may you. ginagawa Sana naman sila. tayo. Salamat po. Salamat. Igan, Thank Tony. you. Sige po. Bye-bye. Magbalitaan po tayo. At isumbong nyo pag may humingi ng senior citizen kay Maring Connie ko pag kumain. Batang-bata. Baka magalit Mr. ako pag siningan ako ng senior. David Season, kinatawan po, David Season, kinatawan ng Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH. Hinihilingan, walang pinoprotektahan.